Wow! Pagtili ni Michelle sa malakas na pagduyan sa kanya ni Oliver. Mas malakas pa? He asked laughing. No. Tumatawang umiling siya. Tama na, nahihilo na ako. Pinatigil naman ni Oliver ang duyan. Tawa siya ng tawa. You okay? I'm good. Aniya, tumayo siya. Ikaw naman dito, iduduyan kita ng malakas at... Natigilan siya. Natutup ang bibig sa pagkamangha sa nakita. Oh my God! What? Sinundan ni Oliver ang tinitingnan niya. Wow! He murmured. Magical. Isang bahaghari ang lumitaw. And it looked so surreal. Paano ay tila napakalapit niyon? The colors were so defined. Lumapit siya kay Oliver. Humawak sa braso nito. Roy G. Bibb. Pagbanggit niya. Roy G. Bibb what? Natawa siya. Roy G. Bibb. Nung elementary, sabi ng teacher namin, para daw madaling i-memorize ang pagkakasunod-sunod ng kulay na bumubuo sa isang rainbow, gawin daw naming isang salita yung mga first letters. Oh, I get it. Roy means red, orange, and yellow. G for green. Then BIV is for blue, indigo, and violet. Right. Ang lapit ano? Kitang-kita natin ang bawat kulay. Wait, is that real? May pagdududa na tanong niya. Hindi kaya may machine ng Heaven's Garden na kayang gumawa ng artificial rainbow? Umamin ka, part of the package yan ano? Isa sa mga attraction nila. I mean, look, ang lapit-lapit oh. Wait. Diba, sabi sa legend, may treasure box daw sa dulo ng bahaghari. May baul na puno ng ginto, perlas, pilak. You're reading too much. My God, Ollie! She screams, dahil doon na hindi na naituloy ni Oliver ang sinasabi. Magkano ang arkila mo sa lugar na to? Seriously, this place can cost a lot of money. Natawa si Oliver. Hinapit siya nito. Sa kabilang banda, wala akong ginastos dito kahit isang sentimo. Tumaas ang isang kilay niya. Oh, so let me guess. Kaibigan mong may-ari nito no? Hindi kaya kasosyo ka rito? Sabihin na lang natin na sadyang napakabait ng may-ari nito dahil pinayagan niya akong madala ka rito. Pinayagan niya akong magamit ang garden na to. Higit sa lahat, pinayagan niya akong bigyan ng oras para makapag... Para? Kumabog ang dibdib ni Michelle. Oh my God, is he going to propose to me? Shit, parang gusto niyang himatayin. Ang totoo, nitong mga huling araw ay may hinala siya na malapit na mag-propose sa kanya ang binata. She just shrugged the thought off. Ayaw niyang masyadong ma-excite. Ayaw niyang magkaroon ng praktisadong reaksyon. Napaka-perpekto ng lugar na to para pagdausan ng Valentine parties, anniversaries, proposal, lalo na ng kasalan. Hindi malayong mangyari na ginawa nga ang lugar na ito para sa mga ganoong okasyon. Kung sino man ang gumawa nito ay sadyang napakagaling. It was so lovely. Walang puso ang hindi mai-inlove sa lugar na to. Kaya naman lalo siyang naghihinala na baka nga tatanungin na siya ni Oliver kung, stop the thought, Michelle. Saway niya sa sarili. Maupo tayo, let's enjoy the rainbow. Aniya para hindi nasagutin ni Ollie ang tanong niya. Naupo sila sa damuhan. Pagkatapos ay may naisip siyang linya ng kanta. Hinimig niya iyon. There's always a rainbow after the rain. We also had a share of rain in our relationship. Komento ni Oliver matapos marinig ang hinimig niya. Nilinga siya nito at kinindatan. Michelle agreed. Hindi naman talaga naging madali ang lahat nung nagkalayo na tayo. Okay, noong una. Pero habang tumatagal ay masyado ka na naging abala. Halos hindi mo mapagkasya ang oras mo sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Kung hindi ako tatawag, hindi tayo magkakausap. Minsan hindi. Hindi minsan kundi madalas na namimiss mo ang tawag ko. Ani ni Oliver. Hindi naman nanunumbat ang tinig nito. Hindi rin magpapasimula ng away, kundi tonong umaalala lang talaga. Well, tapos na sila doon. Dumating din kasi yung puntong madalas na silang magtalo ni Oliver. She pressed her lips and sighed. Grabe ang tampo ko nung hindi ka nagparamdam ng birthday ko. I purposely did that. Ilang beses kang nangako na tatawagan mo ko. Mag-uusap tayo sa Skype, pero lagi akong napapanis sa paghihintay. Tapos sabi ni Mami, hindi ka rin daw nakakauwi sa bahay. Lagi ko siyang kinukulit na bisitahin ka niya. Bantayan kung maaari. Gustong-gusto kong umuwi noon. Napaparanoid ako na baka nagbago ka na. Nakinalumutan mo na ang pangako mo. I was just so busy then. Pag uwi ko sa boarding house, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang matulog. Tapos feeling ko pa, mas pinabibigat mo ang dibdib ko sa pagiging demanding mo.
Inaaway mo ko. Kaya minsan, ayaw na rin kitang tawagan dahil siguradong aawayin mo rin lang ako. Gusto mo nakareport sa'yo lahat ng ginawa ko. Lagi kitang inaakusahan na may iba ka na. Nangingiting sabi ni Oliver. Pero dahil hindi mo ko pinapatulan, naaasar ako. I wanted you to get jealous. Sinabi kong may kaklase akong maganda, that I think I like to date her. Oliver? Pumalatak siya. Kung alam mo lang kung gaano mo ako sinaktan ng oras na yon, it was a total solar eclipse. Nagdilim yung mundo ko. I was crushed into pieces. Umiiling-iling na sabi niya. But damn it, my plan backfired. Malakas na tumawa si Oliver. You were so cool then, although medyo garalgal nga ang tinig mo. Narinig ko sa telepono ang pagbuntong hininga mo. Tapos sabi mo, di ba sabi ko naman sa'yo, ang kailangan mo lang gawin ay ipalam sa akin na may iba ka na. Well, thank you for letting me know. Magsisimula na akong kalimutan ka. Malilimutan kita. Kaya ko yon. Maghahanap na rin ako ng iba. Goodbye, Oliver. Malakas din siyang natawa. Ang galing-galing niyang artista nung oras na yon. Naitago niya ang kanyang pagkabigo kahit na nga ba nakasalampak na siya sa sahig at naglulunoy na sa luha ang mukha niya. Hindi ako pumasok sa trabaho noon. Hindi rin ako pumasok sa eskwela. For the first time, uminom ako ng alak. Naglasing ako. Humilig siya sa balikat ni Oliver. Pakiramdam ko, nawalan ako ng direksyon sa buhay. I don't know what to do. Hanggang sa maisipan kong mag-empake at magbiyahe ng walang patutunguhan. Napangiti siya nang maalala ang mga nakakasabay niya sa bawat jeep, bus o tricycle na sinasakyan niya. Panay kasi ang tulo ng luha niya, kaya nakakakuha siya ng atensyon. Lalo na nakakatabi niya. May mga lalaking sumubok na makuha ang atensyon niya at maging knight in shining armor. May mga babaeng nagbigay ng simpatsya at nakinig sa kwento niya. Agad ako nagpabook ng biyahe pa uwi ng Pilipinas. Gustong-gusto kong tadyakan ang sarili ko sa nangyari. At nang nalaman ko mula sa landlady niyo na umalis ka, na may sumundo sa iyong lalaki, I was so devastated then. Nagngingit-ngit ako. Sabi ko, what the fuck? Maghahanap pa lang diba? Meron na agad? Ganun kabilis? Michelle, gustong-gusto kong magwala sa oras na yun. Bumungis-ngis siya. Si Kirk. Nakasabay ko lang sa paglabas sa boarding house. Although may susunduin nga siya doon, hindi natuloy ang lakad nila. Aniya. Of course, alam na iyon ni Oliver. Lahat ng detalye ng pinagkakwentuhan niya ay pareho nilang alam. It was just so good to reminisce the past. It was nice reminiscing every single details of the love story. Tunay ngang napakaraming bagay ang masarap balikan at alalahanin. Maraming bagay ang tatawanan mo na lang pagdating ng panahon. Pagbalik ko sa boarding house, ang salubong sa akin ng mga kapwa ko tenant doon, ay Michelle, buti at narito ka na. Ikaw ang hinahanap ng nagugulong lalaki kagabi. Lasing, gustong pumunta sa unit mo. Dahil ayaw papasukin ni Ate Nel dahil wala ka nga, nambubulahaw na. Ayun, ipinadampot sa mga tanod. Nandun pa yata hanggang ngayon sa barangay hall. Napakamot ng ulo si Oliver. Michelle test him more. Nang i-describe nila ang hitsura mo, napasugod ako sa barangay hall. Nasa opisina ka ni chairman at natutulog sa isang mahabang kahoy na bangko. Poor Ollie. Buska niya. Hindi niya napigilan ang sarili at tumawa ng tumawa. Mukhang hindi naman napipiko ng binata sa pagtawa niya. Nangingiting napapailing pa nga ito. Mama's in the horror when she learned what happened. Hindi niya alam na umuwi ako. Umihip ang hangin. Dahilan para muling magulo ang buhok niya. Si Oliver nag-ipit sa likod ng tenga niya ng mga nagulong hibla ng buhok. He stared at her. Punong-puno ng pagmamahal. And then we talk. Pinag-usapan at nilinaw natin ang mga isyu natin. Naisalba natin ang relasyon natin. Everything seems so fast since then. Last year pareho tayong nakatapos ng pag-aaral. You started your own business at ako ay nagtatrabaho na sa isang international company. Yay! Cheerful niyang sabi. At, oops, you skip a part. Putol sa kanya ni Ollie. May panunodyo ang mga mata nito. Isang napaka-importanting parte. Kilala kita. Hindi ako naniniwalang nalimutan mong parteng yon. I think you intentionally skipped that part. Ramdam niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Tumangutango siya. Of course, she knew what he was talking about. Okay, so bago ka bumalik sa Amerika, we what? Gagad ng binata. Tumikhim siya. We made love. Aniya bago kinagat ang pang-ibabang labi para pigilin ang malawak ng ngiti. She was blushing all right. I will never forget that. You were my first. And I was your first. We shared a very wonderful memory that night, Ollie.
Narito yung nakaimbak sa puso ko. Lumawak ang ngiti ni Oliver. Pagkuwa'y inabot siya nito at ipinaloob sa mga bisig nito. Isiniksik naman niya ang kanyang ulo sa pagitan ng leeg at balikat nito. We had so many wonderful memories. Usal ng binata. Humahaplos ang palad nito sa kanyang likod. At marami pa tayong gagawin. Aniya, kinintala ng halik ang leeg nito. You're my life, Oliver. You're my home. Hindi mo ako iiwan, di ba? Hindi mo sasaktan ang puso ko tulad ng pangako mo, na ako lamang hanggang sa huli. Ramdam niya ng matensyon ng katawan ng binata. What? May nasabi ba siyang mali? Michelle. Nag-angat siya ng ulo. Pumantay siya kay Oliver. Idinikit niya sa noo ng binata ang kanyang noo. She closed her eyes. She inhaled his breath. Sabihin mo uli, Ollie. Usalin mo uli ang mga pangako mo. Gusto kong marinig. Pareho silang napaigtad nang umalingaw-ngaw ang tunog ng tila pagpitada ng kamay ng orasan. Ano yon? Tanong niyang luminga sa paligid. Nang ibalik niya ang paningin sa binata, ay lumabas ang singhap sa mga labi niya. Si Oliver, tumutulo ang mga luha sa mga mata nito. Ollie? Usal niya, naguguluhan. Why he was crying like that? Oras na para magpaalam, Michelle. Garalgal ang tinig nito. Umiling si Ollie. I love you. I love you so much. And I wish pwede ko pang tuparin ang iba ko pang pangako. Pero hindi na, Michelle. Hindi ko na yun matutupad pa. Napatayo si Oliver. Oliver, anong sinasabi mo? Tanong niya. Parang binabalot ng lamig ang katawan niya. Hindi niya gusto ang sinasabi ng instinct niya na para bang may masamang balita siyang malalaman. Balitang magpapabago sa takbo ng buhay niya. I wish marami pa akong pagkakataon para gumawa ng alaala kasama ka. Mga magagandang alaala na itatago mo sa puso mo at pwedeng sariwain habang gusto mo. Pero hindi ko na yun magagawa. Hindi na, Michelle. Isinubsob ni Oliver ang mukha sa mga palad at doon umiyak ng umiyak. Hindi yun makayanan ni Michelle. Dinaluhan niya ang binata at niyakap. Michelle, I'm dying, Michelle. I'm dying. Narinig ni Michelle ang mga salitang iyon at para iyong bomba na inihagis sa paanan niya. She felt numb. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahil sa isang kisap mata, ay alam niyang sasabog ang bombang iyon. Ano? Walang boses na tanong niya. Sinapo ni Oliver sa mga palad nito ang natutulala niyang muka. His lips were trembling. The tears were overflowing. Mamamatay ako, Michelle. Iiwan kita. Hirap na usal ng binata. The bomb had a thunderous explosion. Its sharp nails pierced through every fiber of her being. And it pierced her soul. Pakiramdam ni Michelle ay nagkalasog-lasog din ang katawan niya. Pero hindi totoo ang naririnig niya. Hindi makapaniwalang tumayo siya. Iiling-iling. Ano bang sinasabi mo, Oliver? Anong sinasabi mo? Hiyaw niya. Don't do this to me. Don't do this to me. Michelle, listen to me, love. Pakiusap ng binata. Maging ang mga palad nito ay magkasalikop sa pakikiusap. Kaunting oras na lang natitira sa akin. Please, listen to me. Please. Nanginginig ang labi na pakiusap ng binata. Pandalas na umiling siya. Itinaas niya ang isang palad. Pinipigilan ito sa tangkang paglapit. Ayoko nang marinig na kahit na ano pa. I wanna go home. Umuwi na tayo, please. Please, Michelle. He cried. I'm sorry. Hindi. Hiyaw niya. Paano nangyari na ang magandang araw na to ay mauuwi sa ganitong eksena? Mamamatay daw si Oliver at hindi ito nagbibiro. Oo, ang ekspresyon at emosyon nga nito ay malayong-malayo sa isang taong nagbibiro lamang o gumagawa ng prank. Kinikilabutan siya. Ayaw niyang tanggapin iyon. Ayaw niyang maniwala. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Pero may pumigil sa kanya. There, in front of her floats an enormous cloud. Ang ulap na iyon ay tila isang sinihan, isang malaking monitor. At sa monitor na iyon, ipinapakita ang isang tumatakbong sasakyan. Sasakyang pamilyar na pamilyar sa kanya. Then the camera zoomed. Ipinakita ang mga sakay ng sasakyang iyon. Sila ni Oliver iyon. Ollie, ano to? Ano to? Helpless niyang tanong. Naramdaman niya ang presensya ng binata sa likod niya. Inabot niya ang binata. Humawak siya na mahigpit sa braso nito. Hindi na niya magawang magsalita. Ang mga mata niya ay nakapako na sa ulap na monitor. Sa eksenang iyon ay natutulog siya.
Si Oliver na nagmamaneho ay pasulyap-sulyap sa kanya. Nakangiti ito. There was so much love lurking in his eyes. It was unmistakable. Tila ba sa sandaling iyon ay may tumatakbo sa isipan ng binata. Pagkatapos itinabi ni Oliver ang sasakyan at hinihinto iyon, tinanggal nito ang seatbelt at umabante sa upuan ng natutulog na si Michelle. Nangingiti at maingat na pinalis nito ang mga hibla ng buhok sa mukha ng dalaga. He stared at her. He stared at her so lovingly, na para bang siya ang pinakaimportante sa buhay nito. Michelle, love. Usal nito, halos walang tinig. Tipong ayaw nitong magising ang dalaga, pero hindi naman mapigilan ang sarili na magsalita. I will propose to you later, and you would say yes, right? Matagal na ako naghihintay sa oras na to, kaya don't break my heart later ah. Magiging asawa na kita, Michelle. Malapit na. Malapit na malapit na. Nawala sa pagkakazoomang eksena. There was suddenly an aerial view of them. Sa eksenang iyon ay may isang rumaragasang kotse, ilang metro ang layo mula sa kotse nila. Napalinga si Michelle kay Oliver. Kinakabahan siya. Dumadagundong ang dibdib niya. Parang lumunok siya. Parang walang preno ang kotse sa likod. Usal niya. Oliver closed his eyes in pain. Nang ibalik niya ang paningin sa monitor, pakiramdam niya ay nasa gilid siya ng bangin kung saan nakakatakot gumalaw dahil isang maling kilos lamang ay baka mahulog siya sa bangin. Para bang nanonood siya ng isang makapigil hiningang pelikula. Nahuhulaan niya kung ano ang mangyayari. Ang kotseng walang preno ay sasalpok sa nakatigil nilang sasakyan. And when that exact scene happened, Michelle felt numb. Sumalpok ang kotseng walang preno sa gawin ng driver's seat. Sa lakas ng impact, ay uping-yupi ang parting iyon. Parang biglang umikot ang lahat ng nasa paligid niya. Parang gustong mag-shutdown ng sistema niya. Sinabunutan niya ang sarili at mariing pumikit. Ano bang nangyayari? Niyakap siya ni Oliver. We had an accident, Michelle. Accident. They had an accident. They had an accident. Nag-angat siya ng ulo. Tiningnan niya ang binata. Oliver's face is still drenched in tears. Lumunok siya. Inaapuhap ang kanyang tinig. Kung na-aksidente tayo, then why we're here? Dito sa Heaven's Garden. Nanlaki ang mga mata niya nang may mapagtanto. Heaven's Garden? Heaven? Oh my God! Muli niyang natutup ang bibig. Iginala niya ang paningin sa malaparaisong lugar na iyon. Sa tila puno ng mahikaing lugar na iyon. Are they really in Heaven's Garden? At sila ay mga... Tila ba alam ni Oliver ang tumatakbo sa kanyang isipan? Marahang tumango ito. Oo, Michelle. Mga kaluluwa lang tayo. What? What? Parang masisiraan ang ulo na tanong niya. Hindi niya kinakaya ang mga nalalaman niya. Listen to me. Listen to me. Ikinulong nito sa mga palad ang mukha niya. Umiling siya. Hindi. God, hindi to totoo. Hindi to totoo. Panaginip lang to. This isn't reality. No. Michelle, listen to me. Mariing sabi ni Oliver. Please, listen to me. Nauubusan na ako ng oras. Isinubsob niya ang luhaang muka sa dibdib ng binata. Oh, Ollie, no. Masakit ang lalamunan na pakiusap niya. Huwag mo naman gawin sa akin to. Wag. Oh God. He cried. Listen, mamamatay ako sa aksidente. Hindi niya ito pinatapos dahil agad niyang tinakpan ng palad niya ang bibig ng binata. Nagmamakaawang umiling-iling siya. Nakikiusap na wag itong magsalita ng ganon. Pero mas nagmamakaawa ang mga mata ni Oliver na para bang sinasabi na, pakiusap, kaunting oras na lang ang meron ako. Let me say what I have to say. She was stunned. Inalis niya ang kamay niyang itinakip sa bibig ng binata. Pagkatapos ay tumalikod siya. Parang puputok ang dibdib niya sa bigat na nagsisiksikan roon. Malakas na sumigaw siya. Her scream echoed. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Pagkatapos ay humagulhol na napaluhod siya. I couldn't live without saying goodbye. Garalgal ang tinig ng binata sa kanyang likuran. No! Protesta ni Michelle. Pero hindi niya mabigyan ng tinig ang pagpoprotesta. Ni hindi niya magawang takpan ang mga tenga para hindi marinig ang sinasabi nito. Muli nilang narinig ang pagpitada ng kamay ng orasan. Natakot na naman siya. Natutulog ka nang mangyari ang aksidente. Supposedly, pagising mo, tsaka mo palang malalaman na aksidente tayo. That I won't make it. That I will die. Cruel!
That was so cruel! Naghihimagsik na komento niya. Marahas na pinahid niya ang mga luha niya bago humarap sa binata. How? How am I supposed to live after that? Paano pa ako mabubuhay kung ang lalaking kahulugan ng buhay ko ay iniwan ako ng gano'n na lang? Paano ako, Oliver? Paano mabuhay nang wala ka? Humahagulhol na litanya niya. Paano mag-isa? Nag-iwas ito ng paningin. That's why I couldn't leave you just like that, Michelle. Hindi ko kayang umalis na hindi nagpapaalam. So he gave me time. He gave me some more time para makasama ka. Para masabi kong mahal kita. Mahal na mahal. Para makapagpaalam. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi kanina ni Ollie. Sabihin na lang natin na sadyang napakabait ng may-ari nito dahil pinayagan niya akong madala ka rito. Pinayagan niya akong magamit ang garden na to. Higit sa lahat, pinayagan niya akong bigyan ng oras para makapag... Niya? Not niya? Kung ganon, nasan siya? Where is he? Nilapitan niya ang binata at sumahina at garalgal na tinig ay sinabing, Nasan siya? Makikiusap din ako na huwag kanyang kunin sa akin. Lumingali nga siya sa paligid. Where are you? Nasan ka? Kausapin mo ako! She cried desperately. Michelle! Michelle! Sumubsob siya sa balikat ng binata. Hindi ko kayang mawala ka, Oliver. Hindi ko kaya. Ano ba ang nagawa niyang kasalanan para danasin ang kaparusahang iyon? Michelle! Iniangat ni Oliver ang mukha niya. Pinahid ang mga luha roon. Umiiyak rin ito pero mukhang nagpapakatatag na. You will live your life. Promise me. You will move on. Alam kong hindi madali, pero kayanin mo ha. Kayanin mo. You're a fighter. You're determined. Aalagaan mo sarili mo. And open your heart. Wag mong isasara ang puso mo. No! Oh God! No! Tumaas sa mga palad niya. Ipinaloob niya ang mga daliri niya sa buhok ng binata. Pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang noo sa noo nito. Bakit kailangan mangyari sa atin to? Bakit, Ollie? Mahal kita. Mahal kita. Someday, Michelle, someday, magkakasama uli tayo. Anito at mahigpit siyang niyakap. Pagkatapos umalingaw-ngaw ang batingting ng kampana. It's time. Kailangan ko nang umalis. Nataranta siya. Ano? No! No! Mas sinigpitan niya ang yakap sa binata. Hindi niya to bibitawan. Hindi. I love you, Oliver. Mahal kita. Hindi kita bibitawan. Hindi. Michelle, I will be just right there. In your heart. Narinig mo? Nandyan lang ako sa puso mo. Kung gusto mo akong makita, ang kailangan mo lang gawin ay ipikit ang iyong mga mata. Ipikit mo lang yung mga mata at alalahanin ang mga pinagdaanan natin. All the memories, Michelle, was all there. In your heart. Please, don't. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. You have to let me go. I love you, Michelle. Always. I love you. Goodbye.